So dito tayo, sunod mga kababayan, yung pangalawa nating pag-uusapan. Mga kababayan, ganito yan. Si Bato de la Rosa. Mga kababayan, si Bato de la Rosa, alam po natin na hindi pumasok, no, sa opisina niya. Hindi na nagpapakita simula nung sinabi ni Boying na may warrant. Pero, mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo itong balita. We maintain the position of the department that as of this date, we have not seen a copy. Wala pang natanggap o nakitang kopya ang Department of Justice hinggil sa umuugong na International Criminal Court o ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, bahagi ng proseso na dumaan muna ito sa Department of Foreign Affairs at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC bago ipaalam sa DOJ. Kamakailan ay sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mayroon na umanong inilabas na warrant of arrest ang ICC. Ngunit ayon kay Fadolion, hindi nila alam kung paano ito nakumpirma ni Roque dahil hindi naman siya kasama o parte sa bibigyan ng kopya ng warrant. Ang nalalaman ko rin lang is base dun sa yung huling post ni Mr. Harry Roque na alam daw niya, confirmed niya of arrest. Tiniyak ng DOJ na susundin nila ang prosesong batas. Sa paniniwala ni Fadolion, mas maigi para sa DOJ na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mismong ni Senator Bato na kumukwestiyon sa pag-aresto at pag-turnover sa dating presidente sa ICC. Dagdag pa ng opisyal, dapat na maingat ang DOJ at kapag may resolusyon na ang Korte, ay alam na nila kung ano ang tamang gagawin. Ang posisyon po ng department is that siguro mas maigi na ang Supreme Court ang magdesisyon kasi during the time of the arrest of the former president, there were no petitions which were still pending before the Supreme Court. Samantala, iginagalang naman ng kampo ni Senator De La Rosa ang posisyon ng DOJ na hintayin ang desisyon ng Supreme Court lalo na at may question sa otoridad ng ehekutibo kaugnay ng anumang hakbang patungkol sa ICC. Hanggat wala anyang malinaw at pinal na desisyon ng hukuman anumang hakbang hinggil sa ICC warrant, partikular laban kay Senator De La Rosa, ay dapat ay pagpaliban muna para maiwasan ang paglabag sa saligang batas at prinsipyo ng separation of powers. Binigyang din ng kampo ng Senator De La Rosa na sa huli ang Korte Suprema ang masusunod sa bagay na ito at mahalaga ang paggalang sa judicial process sa pagtataguyod ng rule of law. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo po. Ayun, kita nyo mga kababayan. So, ang DOJ, ang DILG, naghihintay pa kung kailan ihatid yung warrant ni Bato. Kaya yung sabi ni Roque na natanggap na daw ng DOJ at DILG ang warrant, di natin alam kung natanggap ba talaga. Kasi sabi nga ni Boying, totoo na meron, pero unofficial. Ngayon mga kababayan, sa mga nagsabi, dapat hindi na sinabi yan kasi nakapagtago pa. Diyos ko naman mga kababayan, napakaliit lang po ng Pilipinas. Hindi mahuhuli si Bato kung magtago siya sa lupa. Kung magtago siya sa tubig. 'Di ba? Pero kung nasa himpapawid man siya or nasa taas lang siya ng lupa, nahuhuli po siya. Bakit? Mga kababayan, sa ngayon kasi, sa panahong ito, ang sarili mo lang talaga dapat ang pagkatiwalaan mo. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga kakilala at kaibigan mo. Kasi bakit? Minsan, yung mga kakilala at kaibigan mo, yan yung maglaglag sa'yo. Bakit mga kababayan? Buhay mo 10,000 lang. Saan ka hahanap ng 10,000? Isabi mo lang naman, saan si Bato? Ayan no, another 10,000. Ikaw, sabihin ko sa'yo, nasaan si Ma'am Raida Channel nakatira? Bigyan kita ng 10,000. Siyempre, kung ikaw, saan ka hanap 10,000? Isa ituturo mo lang. Sa isang iglap may 10,000 ka na, itatanggihan mo pa. Grasya na yan, tatanggihan mo pa. Walang kahirap-hirap. Isa lang sabi, ayan no, straight ka lang, liko ka. Ayan, may bahay dyan, makintab ang noo, si Bato yan. 10,000. Diba? Si Bato, kung magtago sa ilalim ng lupa, hindi siya makita. Kung magtago siya sa ilalim ng tubig, hindi siya makita. Pero kung nagagala-gala lang siya sa mga kaibigan, makikita yan, mga kababayan. Kasi, example ko nga sa inyo, si Bato,
yung kadalasan sa mga kaibigan ni Bato, lahat may sabit. Example ko, si Bongo. Si Bongo, kung operan ko yan, Senator Bongo, isumbong mo si Bato sa otoridad, hindi ka kakasuhan. Siyempre sabihin ni Bato, sige, walang kaso. Totoo yan! Totoo, walang kaso! Sige, si Bato andyan! Di ba? Hindi mo kasuhan! Wala siyang tsinela sa kapaa! Di susumbong niya agad! Walang kaso eh! Di ba? Itigil yung plunder! Hindi na ako ikaw, di ka diskaya! Sige, sumbong ka! Di ba? Kasimple lang. Ganun lang naman yan. Pero, mga kababayan, ang sabi ni Marcoleta at ni Amy Marcos, hindi daw nagtago si Bato. Vice chair ka naman. Vice chair ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Jinggoy, ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh, nasa Pampanga daw eh. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Ako, napapirma ko doon sa minority report eh. Ganun ba? Kaya nga eh, sabi ko sa Anim kaming Talaga? nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato na sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo. So sa madaling salita mga kababayan, sabi ni Marcoleta, bakit daw nagtago? Kung nagtago, bakit nakapirma? So ibig sabihin, si Bato nasa kanila. 'Di ba? Kung nagtatago daw si Bato, bakit nakapirma? Nakapirma nga daw doon sa committee report. So ibig sabihin, nasa kanila si Bato. Bago lumipat, galing sa kanya. Kasi nakapirma pa eh. Pakinggan nyo mga kababayan. Alam nyo, minsan si Marcoleta nahuhuli sa bunganga yan eh. Ito Kaya nga eh, sabi ko sa Anim kaming Talaga? nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato na sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo. Bigay mo sa akin yung aking... yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, pare pakita ko yung... sige nga yung po, pirma sige. niya. Wala kami pumirma. lahat kami pumirma. So bakit nakapirma si Bato? Ibig sabihin, doon nag-stay kay Marcoleta. Kaya nga sabi ni Amy, so totoo pala kung saan. Kasi ang sabi ni Junbic, ni Boying Rimulya nasa Pampanga. So sabi ni Amy, so totoo pala talaga kung saan, sa Pampanga. Di ba taga Pampanga si Marcoleta? So bakit nakapirma si Bato? Tatago yun. So, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono, pareho nung Presidente Duterte, parang issue pinakita dyan. lang ganyan. Kinakailangan na si Senaimi tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ng ICC, mandatory ba na isusurrender ng isang Opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na... Ito mga kababayan, naisip nyo, sabi ni Marcoleta, kapag ba may warrant ang ICC, mandatory ba daw na isuko ang Pilipino sa ICC? Wag na daw ang senador, kahit ordinaryong tao lang na tindera ng isda. Ngayon, Senator Marcoleta, saan ka nakarinig na isang tindera ng isda nakasuhan ng crimes against humanity? Diba? Nakakaputang ina. Kung hindi ba naman bobo, kaya hindi ako nagtaka na sumuporta siya kay Sara kasi pareho sila mag-isip. Saan ka nakakita na isang tindera ng isda kasuhan ng crimes against humanity, na tindera ka lang ng isda? Anong kapangyarihan mong pumatay ng libu-libong tao? Anong kapangyarihan mong pumatay ng libu-libong Pilipino kung tindera ka lang ng isda? Sige nga, Senator Marcoleta. Anong klaseng tanong yan? Mandatory ba daw ng ICC na isurrender ang isang Pilipino kapag nabigyan ng warrant? Paano ka magka-warrant doon kung tindera ka lang ng isda? Malamang
magkawaran ka kung presidente ka, senador ka, PNP chief ka, may power ka. Di ba? Tanong ko lang, Senator Marcoleta, dapat tinanong mo din sa sarili mo, paano din mabigyan ng warrant ang tindira ng isda? Anong kapangyarihan ng tindira ng isda pumatay ng libu-libong adik? Trabaho ba ng tindera ng isda ang mamamaril ng adik? Maniwala pa ako, pumatay siya ng isda, libo-libo, maniwala ako. Daan-daang isda. Pero yung pumatay ng adik at makasuhan at mabigyan ng warrant ng ICC, malabo pa sa tubig kanal. Yeah? Malabo pa sa tubig kanal yan. Mandatory ba daw ng Philippine government ang isurrender ang isang Pilipino kapag may warrant? Sa ICC. Wag na daw ang senador kahit ordinaryong Pilipino. Sino namang ordinaryong Pilipino na makasuhan ng crimes against humanity? Putang ina, anong kapangyarihan ng ordinaryong... Sige nga, sabihin natin ordinaryong Pilipino. Example natin, magbabakal bote. Saan ka nakakita ng ordinaryong Pilipino na nakasuhan ng crimes against humanity at nagkawaran sa ICC? Sige nga, Marcoleta. Magbigay ka ng example na ordinaryong Pilipino na may possibility na makasuhan sa ICC. Sige nga. Saan ka makakita ng ordinaryong Pilipino na kasuhan sa ICC? Ang mga kinakasuhan lang dyan yung mga leader, mga presidente, mga prime minister, mga general. Putya, anong klaseng isip yan? Kaya nga ako kanina nanggigigil ako sabi ko ito unahin kong content Yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Senado. Pwede yun. Yung ICC ba daw mas mataas pa ba daw sa legal system ng ating bansa? Alam mo, sa totoo lang, Senator Marcoleta, ganito yan. Alam ko naman nanonood ka ng Miss Universe, Miss World, at Miss Grand. Yeah? So, pag sinabi nating Miss Grand, country by country. Asian, Miss Grand. Pag sinabi nating Miss World, buong mundo na yan. Pag sinabi nating Miss Universe, buong kalawakan yan. Di ba? Ganon yon. Ang ICC po, International Court. So, mas malaki at mas mataas pa po talaga siya sa ating sariling batas. We are sovereign country. Parti tayo ng Asia. Meron tayong batas, ang tawag doon, local court. Mas may mataas pa na korte sa Pilipinas, ang International Court. Abogado ka ba talaga? Kung questionin mo kung mas mataas pa ba ang ICC kaysa sa Philippine Court, malamang! International Court yan eh! Local court lang tayo! Putang ina! Kaya hindi nakakalaya si Digong eh! Di ba? Kaya hindi nakakalaya eh, kasi pinapanindigan ninyo na ang Pilipinas kaya siyang pauwiin. Hindi siya makakauwi kasi tinanggal nga niya ang Pilipinas pagiging membro ng ICC. So anong power ng ICC pumasok ngayon? Putang ina. Kita nyo yan? Alam nyo, kaya nga may charger tayo eh. Halimbawa, cellphone mo. Yung charger mo, ganyan, sa cellphone mo, sariling charger. Di ba meron tayong tinawag na universal charger? Sabi ni Humps, eto na, Bobo, sabi niya, local court, pinagsasabi mo, paano pa uwiin ikinidnap? Putang ina, kaya nga kadahilanan dyan na hindi nakauwi si Digong eh. Saan kayo nakakita ng kinidnap, binasahan ng warrant? Alam niyo sa mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo, ipagpatuloy niyo yung nararamdaman ninyo, gutom lang yan. Saan ka nakakita ng binasahan ng Miranda rights, tapos kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap na katilibais? Saan ka nakakita ng kinidnap tapos active police, PNP chief at saka CIDG general yung sumundo?
Saan ka nakakita ng kinidnap na bibisita ng mga anak? Putang ina, ang kinidnap, hindi mo alam kung saan dinala. Ang kinidnap, hindi mo hindi mo alam mapupunta, hindi mo mapupuntahan, hindi mo makikita, hindi mo nakakausap. Yun yung kinidnap. Putang ina, saan ka nakakita ng kinidnap tapos pwedeng dalawin araw-araw? Saan ka nakakita ng kinidnap nakasakay ng private plane? Putang ina nyo, mga DDS! Sangkatutak at mga literal na bubo kayo. Nang ina nyo. Uminom kayo ng tang. Haluan yung tae. Para tang tae ang flavor. Saan ka nakakita kinidnap? Binasahan ng warrant? Ng Miranda rights? Saan ka nakakita kinidnap? Kasama ang asawa at anak, ipasama pa nga ang asawa. Ayaw sumama kasi wala daw passport. Kasi mas pinili si Ipe. Sino pinagluloko ninyo? Saan ka nakakita ng kinidnap pero pwedeng bisitahin ng anak? Ang kinidnap, hindi mo alam kung saan siya puntahan. Ang kinidnap, hindi mo alam kung saan siya anuhin. Kakausapin, paano mo siya kontakin? Putang ina. DDS oh, ito kayo oh. Ayan oh. Ito kayo oh. Ayan, DDS. Kita nyo yan? Ayun oh. Oh, DDS. Putang ina nyo, kalalaki ng ulo nyo, puro hangin yung laman. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, nakakahiya kayo. Mga putang ina nyo talaga. Yung mga utak ninyo, puro luga na. Uy, pumasok kayo sa refrigerator para tumigas-tigas naman yan. Naging liquid na yung sulid ninyong utak. Saan ka nakakita kinidnap, may kasamang pulis? Saan ka nakakita kinidnap, nakasakay sa private plane, may kasamang abogado? Tanginan nyo! Diba? Saan ka nakakita ng kinidnap, kasama si Majaldia? Saan ka nakakita ng kinidnap, may escort bodyguard? Putanginan nyo! Saan ka nakakita ng kinidnap, sinamahan ng bodyguard at abogado? Iba na pala ang mag-kidnap ngayon. Alam niyo sa mga DDS dapat maging proud kayo. Bakit? International kinulong yung tatay nyo. At ang kaso niya, international din. Dapat proud kayo. Imagine, yung kaso ni Digong, international. Nakakulong, international. Dapat maging proud kayo. Hindi dapat kayo magalit, dapat magbunyi kayo. Magbunyi. Magpasalamat kayo na pinakauna-unahang presidente sa Asia na kulong sa abroad. Dapat maging proud kayo. Dapat ipagsigawan niyo, yes, yung tatay namin nakulong, ang kaso imported. Uuwi nga lang siyang nakakarton. Putang ina, nakabalot sa garapon. Kita nyo? Saan kayo? Nakakulong yung tatay nyo, makikita niya si Santa Claus doon. Siyempre, nandun siya sa Netherlands. Baka makita niya si Harry Potter doon, si Blackbird. Naku, makikita na niya doon si Snow White, si Rapunzel. Nandun yung Ogre, nandun si Fiona, si Shrek. Makikita na niya yung mga princess at prinsipe. Baka sakali mapanaginipan niya si Cinderella. O baka sakali maririnig niya si Snow White na kumakanta. Di ba? Ay, nako. Saan ka nakakita? Nakasakay ng private plane? Kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap? Isama pa nga yung asawa, ayaw sumama? Tapos yun ba yung kidnap? Putang ina, mga DDS, itulog nyo yan. Alas 10 na Resulta ng yan resulta ng walang kain Resulta ng mas inuna ang pambili ng load para makichismis sa live kaysa sa pambili ng bigas. Yan, mga DDS. Resulta yan na mas inuna ninyong ibili ng load yung pambili ng bigas. Kaya tignan ninyo, puro hangin ang laman ng utak ninyo, ang pau. Diyos ko.
Tignan ninyo. Sabi niya, baklang Bisaya. At least ako, straight mag-English. Yung Vice President nyo, Bisaya, ang putang inang pangit magsalita. Yeah? Hindi nga alam yung meaning ng preamble. Yeah? Abogada daw yan. Diba? Saan ka nakakita? Kinidnap. May kasamang abogado at bodyguard. Tas saan ka nakakita kinidnap na kapaa? Pero ang sapatos brand Adidas. Kawawa si Tatay Digong! Sinakay si aeroplano na kapaa! Putang ina! Kawawa siya! Ito si Jack Ma, hindi na lang magtinda ng mga peking timo eh. Yeah. Ito si Jack Ma, hindi na lang magbenta ng yung mga sapatos, medya sa timo. Yeah. Hindi na lang magpa-order dyan ng mga Alibaba.com. Yeah. Ito si Jack Ma talaga. Si Malas Sakit. Ay, nako. So, yun lang mga kababayan.